Natapos na ang palabas na Batang Quiapo at ngayon ay sisimulan na natin ang pagtalakay sa House of Lies. Para sa mga nais manood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming series, Explained PH Channel, at patuloy na suportahan kami. Maraming salamat! Ang unang eksena ay tila simple. Nasusunog ang apoy, umiiyak si Regina. Sumisigaw ang lahat sa emosyon. At si Greg, hindi pangkaraniwang tahimik. Napansin ba ninyo? Sa gitna ng kaguluhan, wala siyang tinanong, walang iniutos, walang ipinakitang galit. Para bang alam na niya ang mangyayari. O mas nakakatakot pa, para bang hinihintay niya ang tamang sandali. Kung siya'y tunay na biktima, magiging ganoon ba siya kapayapa? O may bahagi sa kanya na alam na hindi maiiwasan ang lahat? Sa loob ng bahay, nagsimula ang mas mapanganib na apoy. Ang apoy ng mga akusasyon. Dito, pumasok si Thea. Direkta niyang itinuro si Marge. Ngunit saan nanggaling ang ideyang iyon? May ebidensya ba? O masyado bang mabilis ang akusasyon? Oo, totoo ang galit ni Marge. May dahilan siya. Ngunit sapat ba iyon upang sunugin ang buong bahay? O ginamit lamang ni Thea ang galit na iyon bilang sandata upang ilihis ang atensyon mula sa sarili? Dito nagsimula ang larong psikolohikal. Hindi lamang nag-aakusa si Thea, gumagawa siya ng kwento sa isip ni Regina at Greg. Isang kwento na gusto niyang paniwalaan nila. Ngunit pansinin, hindi agad ito tinanggap ni Greg. Sinabi niyang kilala niya si Marge. At dito lumitaw ang unang bitak sa kwento ni Thea. Kung tunay mong kilala ang isang tao, basta-basta mo ba siyang pagdududahan? Ngunit siya pa rin ay lumapit kay Marge, nagtanong. Dahil ba sa kuryosidad o dahil gusto lamang niyang marinig ang sagot na matagal na niyang inaasahan? At nang harapin niya si Marge sa balkonahe, kakaiba ang reaksyon nito. Hindi lamang siya nagulat. Lumaki ang kanyang mga mata, halos nawala ang kanyang tinig. Hindi iyon reaksyon ng isang may sala. Iyon ay reaksyon ng isang taong biglang tinamaan ng kasinungalingang napakabigat upang ipaliwanag. Dito sumabog ang emosyon. Direkta nang hinarap ni Marge si Thea. At sa unang pagkakataon, hindi siya umatras. Malinaw niyang sinabi, hindi tulad ni Thea. Hindi lamang insulto iyon, kundi isang senyales. Para bang sinasabi niyang si Thea ay may hawak na kapangyarihan na ipinipilit sa iba. Kaya dapat itanong, sino ang tunay na may hawak ng kapangyarihan? Kaninong motibo ang pinakamalakas? Sino ang may pinakamaraming mawawala? At sino ang may pinakamaraming makukuha? Sa gitna ng kaguluhan, si Edward lamang ang tinig ng katwiran. Pinatigil niya si Thea, humingi ng ebidensya. Ngunit bakit tila walang bigat ang kanyang tinig? Sapagkat madalas, ang tinig ng katotohanan ay natatabunan ng bulong ng hinala. At si Paulo, tahimik. Ngunit ang kanyang katahimikan ang pinakanakamamangha. Iba ang katahimikan ni Paulo. Hindi tulad ng kay Greg, na puno ng sikreto. Ang katahimikan ni Paulo ay may nakatagong emosyon. Para bang may alam siya, ngunit pinili niyang huwag ibunyag. Naniniwala siyang hindi magagawa ni Marge ang ganoong bagay. Ngunit bakit hindi niya mas matibay na ipinagtanggol si Marge? Bakit parang kulang ang kanyang laban? Narito ang pinakamalaking tanong. Mahal ba talaga niya si Marge? O mas malalim pa ang kanyang takot kaysa sa pag-ibig? Ang pinakamasakit na eksena ay ang pag-iisa ni Marge. Binibigti ng mga akusasyon, nag-empake siya ng bag, hindi upang tumakas, kundi upang makahinga. Ngunit pinigilan siya ni Paulo. Sa una, tila pag-ibig. Para bang ayaw niyang mawala si Marge, gusto niyang ayusin ang lahat. Ngunit kung titingnan ng mas malalim, iyon ay control. Hindi niya hinayaang umalis si Marge. Hindi niya binigyan ng espasyo upang mag-isip. At ginamit pa ang kanilang anak na si Jasmine bilang dahilan. Mga ka-house supplies, malinaw na ang House of Lies ay hindi lamang kwento ng apoy. Ito ay kwento ng kontrol, ng mga akusasyon,
at ng katahimikan na mas malakas kaysa sa sigaw. Ang tanong ngayon, sino ang tunay na may hawak ng kapangyarihan? At sino ang susunod na masusunog sa apoy ng katotohanan? Mga ka-house supplies, Shawu ay muling nagbukas ng pinakamadilim na hiwaga sa House of Lies. Narito ang tanong, kapag may taong ayaw kang pakawalan, kahit nasasaktan ka na, iyon ba'y pag-ibig o pag-aari? Sapagkat lumilitaw ang nakakatakot na baliktad, paano kung ang layunin ng sunog ay hindi lamang sirain ang bahay, kundi ikulong si Marge sa isang lugar kung saan wala na siyang matatakasan? Isipin, nasunog ang kanyang tahanan, nawala ang kanyang kaligtasan, gumuho ang lahat sa emosyon. At sa kaguluhan, si Marge ang naging pangunahing pinaghihinalaan. Bumagsak ang tiwala sa kanya. Siya ay pinahina. At ang pinakanakinabang ay si Paulo. Sapagkat ngayon, wala nang matatakbuhan si Marge. Kailangan niyang manatili, sumunod, at protektahan si Jasmine kasama si Paulo. Kaya tanong, aksidente ba ito o mas malalim na plano? Marahil hindi nag-iisa si Thea. Marahil may isa pa, tahimik, maingat, ngunit mas mapanganib. At dito nagsimula ang pinakamadilim na kabanata. Sapagkat nang manatili si Marge sa mansion, hindi lamang niya tinanggap ang sitwasyon. Pumasok siya sa isang laro kung saan hindi niya alam kung sino ang tunay na kaaway. Tandaan ang eksena nang pigilan siya ni Paulo. Hindi iyon simpleng pakiusap. May dala itong presyon, kontrol, at takot. Napansin ba ninyo kung paano ginamit niya ang pangalan ni Jasmine? Hindi bilang anak, kundi bilang tali. Para bang sinasabi niya, wala kang pagpipilian. Kaya tanong, pag-ibig ba ito o mas nakakatakot na anyo ng pag-aari? Bakit kailangang manatili si Marge? Dahil ba sa pagmamahal? O dahil kailangan ni Paulo na itago ang isang lihim? Kung titingnan ng mas malapit, babalik ang ating mga mata kay Thea. Sa likod ng kanyang matitibay na salita ay may ibang bagay. Sobrang kumpiyansa. Karaniwan, ang nagsasabi ng totoo ay nag-aalinlangan, naghahanap ng ebidensya. Ngunit si Thea, direkta. Walang bahid ng pagdududa. Masyado bang perpekto ang kanyang kwento? Lumalim ang hinala nang makita ang reaksyon ni Regina. Sa una, nagulat siya, nag-alinlangan, ngunit dahan-dahan na impluwensyahan siya ng mga salita ni Thea. Bakit? Sapagkat paulit-ulit na inuulit ni Thea ang parehong akusasyon. Isang karaniwang taktika, ulitin ang kasinungalingan ng paulit-ulit hanggang magmukhang totoo. Ngunit may isang banayad na detalye na halos walang nakapansin. Nang magsalita si Thea tungkol sa galit ni Marge, tila mas nauunawaan niya ang emosyon ni Marge kaysa sa sinuman sa pamilya. Paano posible iyon? Oo, nag-away sila. Ngunit ganoon kalalim na pag-unawa? O matagal na bang inoobserbahan ni Thea si Marge, ang kanyang mga reaksyon, ang kanyang galit, ang kanyang kahinaan? Kung gayon, matagal na niyang binubuo ang kwento. Isang kwento kung saan si Marge ay tiyak na magiging kontrabida. Ngayon kay Greg, ang kanyang kakaibang katahimikan ay nananatili. Oo, hinarap niya si Marge, nagtanong. Ngunit pagkatapos noon, wala. Hindi siya nag-imbestiga, hindi siya naghanap ng ebidensya. Para bang sapat na sa kanya na maniwalang si Marge ay maaaring may sala. Bakit? Kung tunay mong kilala ang isang tao, basta-basta mo ba siyang pagdududahan? O gusto ba talaga ni Greg na si Marge ang may sala upang magkaroon siya ng paliwanag para sa sarili? Dito, lalo pang dumilim ang kwento. Sapagkat ang sunog ay hindi lamang sumira ng bahay. Sinira nito ang tiwala. Sa kaguluhan, unti-unting nawala ang tinig ni Marge. Ngunit may isang eksena na hindi dapat kaligtaan. Nang siya'y nag-empake ng bag, wala si Thea, wala si Regina, wala si Greg. Si Paulo lamang ang dumating sa mismong sandaling iyon. Pagkakataon ba iyon?
O matagal na siyang naghihintay? Sapagkat sa sandaling iyon, siya lamang ang may kapangyarihang lapitan si Marge, impluwensyahan ang kanyang desisyon. Kaya tanong, pag-ibig ba ito o bahagi ng mas malalim na plano? Kapag pinagsama ang lahat malinaw, si Thea ang nagtanim ng binhi ng hinala. Si Greg ang nagbigay ng lehitimasyon. Si Regina ay dahan-dahang naniwala. At si Paulo, sa huling sandali, ang kumontrol sa desisyon ni Marge para bang isang laro ng chess. At si Marge ay naging piyesa lamang. Ngunit sino ang tunay na manlalaro? Narito ang pinakamalaking baliktad. Paano kung sina Thea at Paulo ay hindi magkaaway, kundi magkasabwat? Si Thea ang nasa harap. Malakas, nag-aakusa, naghahabi ng kwento. Si Paulo ang tahimik. Kontrolado ang emosyon ni Marge, tinitiyak na hindi siya makakatakas. Magkaibang estratehiya, ngunit iisang resulta. Si Marge, nakulong. Walang pagkakataong manalo. Mga ka-house supplies, ang House of Lies ay patuloy na lumalalim. At sa bawat galaw, mas lumalapit tayo sa katotohanan na ang pinakamalaking laro ay hindi tungkol sa apoy, kundi sa kontrol. Mga ka-house supplies, siya Wu ay muling nagbukas ng pinakamadilim na hiwaga sa House of Lies. Kaya tanong, ano ba talaga ang tunay na target? Ang bahay o si Marge mismo? Mas nakakatakot pa. Paano kung hindi ito tungkol sa galit o paghihiganti, kundi sa pagtatago ng mas malalim na lihim? Isang lihim na marahil ay alam na ni Marge, ngunit hindi pa niya lubos na nauunawaan. Nang nakaupo si Marge sa kanyang silid, hindi siya umiiyak. Oo, nasaktan siya, ngunit mas mabigat ang kanyang mga iniisip kaysa sa emosyon. Ibig sabihin nagsimula na siyang magtanong. At kapag ang isang tahimik na tao ay nagsimulang magtanong, doon nagiging pinakamapanganib ang sitwasyon. Napansin ba ninyo kung paano siya tumingin kay Paulo bago ibaba ang kanyang bag? Hindi iyon pagsuko. Iyon ay pagsusuri. Para bang binabasa niya ang bawat kilos, bawat tono. Dito lalo pang tumindi ang tensyon. Sapagkat kung magsimulang maghinala si Marge, hindi na siya madaling makontrol. At si Paulo? Siya ang tila pinakarasyonal, kalmado, mapagmahal. Ngunit madalas, ang pinakanakakatakot ay ang taong mukhang walang panganib. Bakit hindi niya hinayaang umalis si Marge kahit alam niyang nasasaktan siya? Kung tunay na pag-ibig ang motibo, hindi ba't bibigyan niya ito ng espasyo? O natatakot ba siyang kapag nag-iisa si Marge, baka maalala niya ang isang bagay na magbabago ng lahat? Narito ang nakakatakot na posibilidad. Paano kung ang layunin ng sunog ay hindi sirain ang bahay, kundi guluhin ang alaala ni Marge, hindi pisikal, kundi emosyonal? Upang lituhin siya, guluhin ang kanyang isip, at tiyakin na hindi niya kailanman mabubuo ang katotohanan. Sapagkat sa lahat, si Marge ang may pinakamaraming dahilan upang malito. Siya ang inakusahan, nasaktan, nawala. At habang siya'y nagtatanggol, may ibang taong tahimik na sumusulong. Ngayon kay Thea, sa lahat ng kanyang agresyon, ang pinakamalaking kahinaan niya ay ang tiyempo. Bawat galaw niya ay may kakaibang eksaktong oras na hindi niya maitago. At marahil, ang tiyempo ang susi sa katotohanan. Ang akusasyon laban kay Marge ay dumating sa mismong sandali na siya'y pinakamahina. Hindi bago, hindi huli. Para bang may hinihintay na sinyales. At kung may sinyales, sino ang nagbigay? Dito lalo pang lumalalim ang kwento. Sapagkat kapag pinagsama, hindi ito karaniwang away pamilya. Ito ay planadong pagbagsak na may iisang layunin. At ang pinakanakakakilabot na kaisipan. Marahil, si Marge ay hindi lamang ang target. Sapagkat habang lahat ay nakatutok sa kanya, halos walang nakapansin kay Jasmine. Oo, ang bata, lagi siyang nasa sentro ng mga desisyon, ngunit hindi direktang naroroon. Ang kanyang pangalan ay paulit-ulit na ginamit. Para bang siya ang aksis ng kwento,
Ngunit may isang bagay tungkol sa kanya na nananatiling nakatago. Narito ang pinakamadilim na baliktad. Paano kung ang tunay na layunin ng sunog ay hindi si Marge kundi si Jasmine? Kung may lihim tungkol sa kanya na kailangang manatiling nakatago, ano ang pinakamabilis na paraan upang ilibing ito? Lumikha ng iskandalo, sunog, akusasyon, kaguluhan. At habang lahat ay nag-aaway, ang tunay na lihim ay nananatiling nakatago. Kaya tanong, bakit napakadiin ni Paulo na manatili si Marge? At bakit paulit-ulit niyang ginamit ang pangalan ni Jasmine bilang dahilan? Kaligtasan ba iyon? O pagbabantay? At kung pagbabantay, mula kanino? Sa iba? O sa kanyang sariling katotohanan? Habang lumalalim ang gabi, naging malinaw, walang ganap na inosente. Lahat ay may lihim, lahat ay may takot. At si Marge ang nasa sentro ng lahat. Dahan-dahan, naramdaman niya ang mga puwang sa kwento. Ang sinasabi sa kanya ay hindi ang buong katotohanan. Ngunit handa ba siyang tuklasin ito? Sapagkat kapag nagsimula siyang buuin ang lahat, hindi lamang katotohanan ang lilitaw, kundi ang tunay na mukha ng mga pinakamalapit sa kanya. At kapag dumating ang sandaling iyon, sino ang tatayo sa kanyang tabi? Totoo bang mahal siya ni Paulo o siya ang pinakadelikado sa lahat? Si Thea ba ay simpleng manipulator o piyesa lamang sa mas malaking laro? At higit sa lahat, ano ang lihim ni Jasmine na napakadelikado kaya't kailangang itago kahit kapalit ang pagsunog ng buong bahay? Mga ka-house supplies, ang kwento ni Marge ay pumasok na sa pinakamadilim na yugto. Sapagkat sa kwentong ito, ang katahimikan ay hindi simbolo ng kaligtasan. Ang katahimikan ay babala. Ang katotohanan ay kumakatok na sa pintuan. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.